Good day po sa inyong lahat mga ka-insight. I am really very happy to be here with you again dahil itinuturing ko po na every time ako'y nagla-live, every time I am with you, tinuturing ko napakalaking karangalan at napakalaking opportunity to share a very important part of you. To share a very important part of me with you. So before we start, i-announce ko po muna what we're going to do today is bigay horoscope reading for all signs. Tapos later on, i-announce ko kung sino yung mananalo ng free tarot numerology from me na ako po mismo yung gagawa, ako yung mag-workout at i-deliver ko na lang po sa inyo. Mamaya ay mag-raffle tayo. Tapos tignan natin kung maisisingit ko pa later yung pick a tarot natin na ang question for the day is siya na kaya? Which is actually a very common question na nakikita kong tinatanong ng napakarami sa inyo. Hello kay Margox Leaks. So again, yung mga gusto magpabate, mag-comment lang kayo dyan, makikita ko yung comment nyo. Tapos yung mga magtatanong for the Ask the Tarot later, i-check nyo lang po yung caption ng video kasi meron akong directives, merong rules yung pagtatanong, hindi po lahat ng tanong i-entertain ko. So if you want to make sure na may entertain ko yung tanong ninyo, i-check nyo yung video, may caption yan, nandun yung rules ng pagtatanong. I would like to take this opportunity to read the comment of Bernard Cherry Santos. Ang sabi niya, more blessings to come, Ma'am Jade. We love you. Watching from Marikina. Shared already. Thank you very much. Ganoon din naman ako. Mahal ko rin kayong lahat na nanonood at sumusubaybay ng Insight every week. By the way, speaking of Insight, meron akong YouTube channel. Huwag kayong makakalimot na dalawin yung YouTube channel ko at mag-subscribe kayo doon. Napakalaking tulong po noon sa akin. Hanapin nila sa YouTube ang Insight with Jade Martin. Hello sa dati kong classmate na si Risa Ortega. Hello din kay Jean Michelle. Nakaabot din daw si Risa Ortega sa live. So ako naman din masayang-masaya na naabutan mo kasi hindi na tayo masyadong nakakapag-banding. Ito na lang yung best way for us to band together, yung gawin po natin itong pagbabanding online. So umpisahan natin yung taroscope, mamaya ako magpaparaffle. Siyempre, taroscope, unahin natin ang Aries. Sandali lang ha. Give me a moment. Okay, Aries, ito yung nakikita kong mensahe ng tarot para sa iyo. Nakikita ko, Aries, na inip ka na. Nangangati na yung paa mo. Meron ka mga lugar na gustong puntahan. Meron ka mga bagay na gustong tapusin. Meron ka mga kaibigan, mga loved ones na gusto mong dalawin pero hindi mo magawa kasi nare-restrict ka ng current situation mo. Ang advice ng tarot para sa iyo, Aries, is simple. Matuto ka muna na to make the most out of it. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, pag-aralan mo munang mahalin, pag-aralan mong i-take advantage. So wala ka namang magagawa, restricted ka talaga. Hindi naman pwedeng daanin mo na sa pagmumukmok at magtatantrums lahat. So, umisip ka muna ng mga bagay-bagay na pwede mong gawin habang nandiyan ka sa sitwasyon na wala kang magawa. So, that's for you, Aries. Hello kay Erwin Cueto Formentos. Good afternoon din sa'yo. Margox Leaks daw isa Capricorn. So, abang-abang ang mamaya-maya yan. Hello kay Marla Guevara. Kay Deya Bianca Villarreal. Yung mga nagtatanong tungkol sa ghost, siguro sa August ko na sasagutin para timing na ghost month. So, meron ako naririnig na maingay sa background, hindi ko alam kung ano. Parang umuulan pero hindi ko masyadong alam kung bakit nakakapasok dito. Naki-post naman kasi ako. Okay, sunod naman sa Aries. Ano nga bang susunod sa Aries? Taurus. Taurus, anong mensahe ng tarot para sa iyo? Pipili lang tayo ng card.
ito ang pinapasabi ng tarot sa iyo. It's about time you might want to consider na mag-try ng other option. Hindi ko sure kung ano yung talagang direct na sinasabi ng tarot sa iyo, pero the way I see it, Taurus, mas mainam siguro kung maghahanap ka na lang ng ibang pagkakakitaan, mas magiging masaya ka kung iba na lang yung karelasyon mo. So, i-analyze mo yung buhay mo. Meron mga bagay-bagay na hindi talaga akma para sa iyo. So, try to contemplate kasi the way I see it, Taurus, mas magiging masaya ka kung iba na lang. Ikaw na bahalang magduktong. Pero mas magiging masaya ka kung iba na lang yung ginagawa mo, kung iba na lang ang employer mo, kung iba na lang ang work mo, o kung iba na lang ang karelasyon mo. Yan ang message ng tarot para sa iyo, Taurus. Hello kay Maria Nina Arellano, June Mark Gonzalez. So sabi niya baka daw sa headset ko. Hindi ko alam kung narinig nyo rin yung maingay sa background, pero whatever that is, okay lang naman as long as narinig nyo ako ng malinaw. Hello din kay Stephanie Ikawat, kay Maria Elena, nakalimutan ko yung surname mo. Jindy Canor, magandang hapon din sa iyo. So sabi ni John Lo, sakto daw Taurus ka. So Taurus yun ang message ng tarot para sa iyo. Mag-consider ka ng iba kasi mas magiging happy ka. Ikaw na nga lang ang magdukto ko ano yung ibang tinutukoy ng tarot cards. Listen to your intuition. Glenda Gonzalez Alejandria, struggling here financially. Where do you see me this upcoming months? Transfer ba ako ng place sa ina-applyan ko? Thanks. So, sagutin ko muna yon. Glenda, meron ako nakikitang transfer. So, there might be a relocation. There will be a moving to another place, to another company, to another employer. So, doon sa tanong mo, yun ang sagot ng tarot para sa iyo. May paglipat na magaganap. Either lilipat ka ng place, lilipat ka ng country, lilipat ka ng employer, and the like. So, tuloy natin yung Taroscope. Susunod sa Taurus is, ano nga ba yung susunod sa Taurus? Gemini. Gemini, okay na card, maganda. Pero, ang nakikita ko kasi, there will be a lot of sacrifices being done on your part. Meron ka mga bagay, mga tao na kailangan mong i-sacrifice kasi mas magiging maayos ang takbo ng buhay mo kung nililet go mo na lang yung mga bagay na yon. Yun ang sinasabi ng tarot para sa iyo, Gemini. Anyway, itong binabasa kong Taroscope, general reading lang to. Kung gusto nyo ng medyo mas comprehensive na information, mas comprehensive na mga sagot sa mga tanong ninyo, wherein I in my time on you, I would suggest hello kay Majoy Bodegas. Si Kay Valdez Almuela is a Virgo daw. So maya-maya yung Virgo. RC Serrano, magandang hapon po. Leo po ako, salamat po. So abangan-abangan nyo lang yung Taroscope o yung zodiac sign nyo maya-maya. Kasi babasahin ko lahat yan ng kompleto. All the 12 zodiac signs. Chrissy Ongkas, hello sa'yo. Ruby Rose Gotis de Leon. Miss Jade, I miss you. Tanong ko lang bakit ganun yung panaginip ko. Yung pinagsasaksak ako sa likod, di ko alam kung bakit. Salamat po. Ganito yan. Pagka kayo nakakapanaginip ng mga bagay-bagay wherein you are being attacked, magiging topic ko rin to in the future. It can be pakiramdam mong meron nagagaling sa'yo or biktima ka ng psychic attack. So, Ruby Rose, abangan mo yung mga susunod ko pang episodes kasi i-explain ko pa yan ng mas elaborate kasi may topic ako talagang dire-reserve for that. John Glow, grounded po siguro ang earphones mo. May ingay po kasi evil sa mic. Siguro, hindi ko alam. Pero bago tong earphones, so hindi ko alam kung bakit nagkakaganon siya. Anyway, as long as narinig niyo ako ng malinaw. Kasi medyo malalim yung phone. Pag hindi ako nag-earphones, baka hindi niyo ako marinig. So, tagain niyo na lang muna. Hello kay Cynthia Oliveros. Happy day daw, sabi ni Janet Valeri.
Sabi ni Chrissy Ongkas, long time Miss Jade, Leo po here. So abang-abang lang mga Leo. Lisa Ortega, parang umuulan daw ng malakas. Anyway, consider nyo na lang yung ulan as a blessing. So pag narinig nyo yung ingay na umuulan, ilagay nyo sa unconscious mind nyo na merong mga blessings na darating. Kaya ganon. Christine May Kiban Isay. Gemini here po, Miss Jade. Anyway, libre-libre kayo na mag-post ng comment niyo o ng feedback niyo about your reading. Ruby Rose Gotis de Leon. Nabasa ko na to. Janet Valerie, tatawagan po ba ulit ako ni Miss Jen ng North 1 area for the next step? Janet Valerie, alam mo, hindi ko alam, pero parang bogus yung pangalan mo. I have an idea who you are. So, hindi ka na makapag-comment gamit yung totoong account mo. So, ito yung gagamitin mo. I know that. Pero sasagutin pa rin kita. Janet Valerie, tatawagan ka ba ulit ni Miss Jen ng North 1 area for the next step? Ang sagot ng Taro, Janet, oo, tatawagan ka niya. Hindi malalaman mo kung ano yung mga susunod na pwede mong gawin para ma-hit mo yung jackpot o makuha mo kung ano man yung intention mo. Abang-abangan mo na lang. De Castro SP. Tanong ko lang if magsasucess po ba yung business namin and makakabalik ba abroad ang asawa ko? Pag nagtanong kayo isang tanong lang, hindi ako pwede mag-entertain ng dalawang tanong. Regarding your business, yun na lang ang sasagutin ko. Yung isang mong tanong, abang ka na lang uli every time naka-live ako, doon ka magtanong ng panibago. Pakibasa nyo mabuti yung directive ng caption ng video para hindi kayo maligaw sa pagtatanong. So regarding your business, De Castro SP, I see it prospering. Napakalaki ng potential na mag-grow, na maging successful, maging prosperous. Kaya ituloy mo lang yan kasi malakas ang potential ng business mo na umunlad. Next, tignan ko muna, sagot lang muna ako uli ng isa. V. Levy. Gusto ko po malaman if magiging okay na kami financially. Lagi po kasi kada last 6 months ng taon, laging kinakapo sa budget. Nakikita ko siyang pattern sa buhay namin. Supposedly, alam mo, dapat yan ang topic ko today, yung tungkol sa bad luck. Kaya lang, since hindi natuloy yung pagla-live code mo Saturday, para gumawa ng raffle, ngayon ko na lang gagawin yung taroscope. And then yung topic about bad luck, next Wednesday ko na lang siya itatakal. So, abangan nyo yan. Anyway, sagutin natin siya, V. Levy. Tinatanong niya kung magiging okay na sila financially. V. Levy, kailangan mo mag-adjust sa mga gastos mo kasi maaaring yun ang dahilan kung bakit hindi kayo financially okay. Baka wala naman kasi pinalaman niya sa bad luck or other things. Pero it seems to me you've been making a lot of wrong decisions when it comes to your finances. Saka parang ang tingin ko medyo mahigpit ka pagdating sa pera. Sometimes it doesn't hurt to be a little bit generous kasi ako, yung practice ko yung generosity, generous ako sa time ko, sa pag-share ng knowledge, hindi man sa pera lagi. Kasi nakikita ko na the more you give, the more you receive. So i-practice mo yan, mababago ang buhay mo. Tuloy natin yung taroscope. So, nagtapos tayo sa Gemini, next is Cancer. Cancer, a little bit of bad news for you. Ang nakikita kong message ng tarot sa iyo, Cancer, lugmok na lugmok ka as of this point. Alam mo ba yung feeling na nadapa ka ng hinudmud ka pa? Parang ganun ang sitwasyon mo ngayon, Cancer. Kaya lang, ang pinaka-the best na dapat mong gawin, magpakatatag ka kasi hindi naman lahat ng bagay panghabang buhay. Kung merong sufferings, kung merong tinatawag na sunset, next day sisikat uli yung araw. So ganyan ang magiging istorya ng buhay mo, Cancer. Hindi ka okay ngayon, yan ang nakikita ko. Lugmok na lugmok ka, pero darating din naman, palipasin mo yung mga ilang months, mga ilang weeks, makakabangon ka ulit. Kasi karamihan ng dahilan, bakit ka nagsasuffer ngayon dahil nagtiwala ka sa mga maling tao, sumama ka sa mga maling tao, o
or dumating ka sa point na nagkamali ka ng desisyon when it comes to choosing things. So, yun ang situation mo ngayon, Cancer. Cancer, Rubiroso. Nakalimutan ko yung tanong mo kanina, pero yun ang sinasabi ng tarot para sa mga Cancerians, lugmok na lugmok ang karamihan sa inyo ngayon. Kumbaga, nadapa na nga, parang pinilit pa talagang imudmod para lalo mag-feeling feeling sobrang down. Pero tatagan mo lang ang loob mo kasi makakabangon ka rin naman eventually. Basahin natin ang comment ni Erwin Cueto Formentos. Medyo matagal siyang nawala, hindi ko nakikita yung pangalan niya, pero lagi naman siyang active sa wall ko. Erwin Cueto Formentos, mas magiging okay po ba para sa akin kung lilipat ako ng ibang company? Ay, Erwin, di ba Taurus ka? Tandaan mo yung, balikan mo yung taroscope ng mga Taurus kasi akmang-akma sa tanong mo, pero sasagutin kita separately. Erwin Cueto Formentos, mas magiging okay ba kung lilipat ka na lang ng ibang company? Oo naman, mas magiging okay kasi meron naghihintay na mas magandang opportunity sa'yo outside your current company. Sa katingin ko, mas magpa-prosper ka kung sa iba ka na lang nag-work. So, explore mo yung other options mo kasi malakas ang potential na makahanap ka ng mas magandang employer kaysa sa current mo. Tignan pa natin yung iba. Maya Maya ba to? Maya Maya. Ano pong business ang pwede namin pasukin ng asawa ko? Magpa-private reading ka kasi masyadong broad yung question mo. Sabi ko, basahin niyo yung caption ng video. Kailangan ko dito, kung magtatanong kayo for the tarot reading, for the 3 tarot reading, yung very specific na tanong. Yung mga ganyan tanong, entertain ko yung pagka-private consultation. So, sorry to reject that. Galingan niyo yung pagtatanong, basahin niyo, intindihin niyo mabuti yung guidelines ko sa caption ng video. Tingin-tingin tayo ng ibang name. Kasi yung iba every week na papagbigyan na kayo, pagbigyan naman natin yung iba. Good afternoon kay Annette Magno. Christine May Guban Kisay, nawala ang comment. Priscilla Fernandez Lucido, hello sa'yo. Christine May Gumban Kisay, magiging financially stable po ba ako in the future? Christine May Gimban Kisay, ang sabi ng tarot, hindi ko nakikita darating ka sa point na magiging financially abundant ka. Parang lagi na lang may problema pagdating sa pera, laging hindi okay. So I would suggest, Christine, may pakinggan mo yung topic ko next week, baka makatulong ng malaki sa'yo. Tapos mas mainam kung magpa-private consultation ka para ma-troubleshoot natin mabuti kung bakit nagkakaganito ang takbo ng finances mo. So yun ang sagot ng tarot sa'yo, Christine May Giban Isay. Hindi ko nakikita darating ka sa point na magiging financially abundant ka. Kylie Norin Alarcon, Aris daw siya. Ang Aris ang unang-unang binasa ko. So kung na-miss mo yun, hindi mo narinig, i-replay mo na lang yung video or habulin mo sa YouTube channel ko. Hanapin nyo sa YouTube yung Insight with Jade Martin. Doon ko ina-upload yung mga videos ko na tapos na, kumbaga kung gusto nyo habulin, na late kayo, na miss nyo, hindi nyo napanood, doon nyo mapapanood sa YouTube channel ko. And of course, please don't forget to subscribe to me there. Risa Ortega, hindi ko na masyadong naintindihan yung comment. Pero ang tanong niya, yun daw ba magiging agent nung property na pinapabenta niya? Is ano nga ba yun kung magiging okay? Parang ganun. By the way, hello kay Irene De Villa. Sagutin ko na lang yung agent kung magiging okay ba, kung magiging maayos ba siya, kung magiging efficient at effective yung magiging pagbebenta niya ng property. So, Risa, hardworking naman siya. So, ang tao kasi pag hardworking, you can expect na magdi-deliver yan ng magandang resulta. Hindi ko alam kasi, baka hindi naman yung agent ang problema, baka may problema talaga yung property na binibenta. Kaya medyo kahit sinong agent ang kuhain mo, mahihirapan na i-push na mabenta yung property na yon.
So maybe you need to take a little bit more examination. Ano yung kailangan i-improve doon sa property para mas mabilis siyang ma-push. Jean Nicanor, puro problem kami ngayon. Ay, may bad luck ka rin pag ganon. Pero mas pinipili ko magpakatatag kami ng asawa ko. Jean Nicanor, abangan mo yung topic ko next week, baka makatulong ng malaki sa'yo. So, bigyan na lang kita ng insight about your situation. Pinipili mong magpakatatag pero ang dami mong problema. Kailangan siguro gumawa ka ng something extra, something out of the box para maka-attract ka ng mas maraming pera. When we say something out of the box, it should be something unusual. Pwede siguro gumamit ka ng lucky charms, magpahiling ka, whatever, magpa-cleanse ka ng bahay kasi tingin ko, kailangan mong gawin yung mga bagay na yan para makalaya ka dyan sa bad luck mo. So yun ang nakikita ko para sa iyo, Jean Nicanor. Tuloy natin yung taros ko pa. Ang huli nating binitawan is Cancer. What is next to Cancer? Leo. So yung mga nag-comment kanina na Leo daw sila, hello sa inyo. Ito ang mensahe ng tarot para sa mga Leo. Leo, you should practice, you should have a change of plans, a change of strategies, a change of heart. Kasi meron kang unang plano na ipinipilit mong mag-work out, pero the way I see it, hindi umaayon ang universe sa gusto mong mangyari. Kaya kailangan mo magpalit ng strategy, magpalit ng plano, magpalit ng isip mo kasi if you're going to do that, mas may chance na mag-work out kung ano yung gusto mong mangyari para sa iyo. So that's the message of the tarot for you Leos. You should have a change of heart and a change of plans. So ito pagbigyan natin kasi matagal ko siyang gina-encounter. Kirsten Ann, magiging stable po ba ang aming lechon business? At para sa akin na ba itong work na ito? So, bigyan natin ng insight yung lechon business ninyo, Kirsten Ann. Ano ang sabi ng tarot? Medyo mahirap siyang i-push. Hindi yata lahat ng tao sa lugar mo is afford or mahilig sa lechon. So, the way I see it, Kirsten Ann, kailangan yung pag-ibayuhin, galingan, yung marketing strategy ninyo kasi may potential naman yung business. It's just that kung magpo-focus ka lang sa mga tao within your area, may hirapan ka kasi mukhang hindi sila mahilig sa lechon at hindi nila afford yung laging mag-lechon. Humanap ka ng tamang target audience kasi may potential naman yung business. Sayang kung mag-give up ka, meron siyang chance na mag-grow in the future. Mali lang yung target market mo. Yun ang sagot ng tarot para sa iyo, Kirsten Ann. So, tingnan naman natin to. Ace Renet de la Cruz. Good afternoon po, ma'am. Maganda ba yung venture na pinasok ko po ngayon? Salamat po. Ace Renet de la Cruz, ang sagot ng tarot sa iyo. Hindi magandang card dito kasi this is heartbreak, this is sorrow, this is frustration. So, siguro mag-consider ka pa, Ace Renet, ng ibang business venture o ng ibang business idea kasi mukhang mahihirapan ka na i-push yung isang yan. Hindi ko nakikita magiging successful ka dyan. It might not be the right business for you. Next, bago ko ituloy yung taros ko. Yung mga ibang lagi na napapagbigyan, medyo i-skip ko muna kayo para mabigyan naman ng chance yung iba. Castro K. Hindi ko nakita yung comment ni Castro K. Ngayon, suggestion ko ulit sa inyo o pakiusap ko sa inyo, basahin niyo mabuti yung directive ko, yung caption ng video para alam niyo kung ano yung mga tanong na hindi ko i-entertain kasi ang start ng question niya kailan. Hindi ako nagbibigay ng time frames o ng timelines kasi masasanay kayo dun eh. Ang gagawin nyo lahat talaga ng bagay, tatanungin niyo kung kailan. Hindi pinipredict ng tarot o hindi dapat na ipredict ng tarot reading kung kailan mangyayari ang isang bagay. Ang binibigay lang ng tarot para sa inyo guidance. It's really more of giving you insight kung ano ang dapat ninyong gawin para mas maintindihan ninyo yung current situation ninyo, and it will also give you a preview of the future.
Pero yung mga timelines, hindi talaga yan dapat tinatanong sa tarot reading. So basahin niyo mabuti yung caption para hindi kayo maligaw. Margox Leaks, mahal po ba ako ni E? Margox Leaks, mamaya abangan mo yung Pika Tarot. Isagutin ko yan doon. But to answer you, Margox Leaks, you are very close to his heart. Kung gaano ka kamahal ng tao, kung gaano ka close sa puso niya, hindi ko masasagot, watch out for signs. Kasi nakikita ko naman na merong tendency seryoso yung feelings ng tao, malapit ka sa puso niya, hindi lang talaga ma-measure kung gaano kanya kamahal. Pero yung tingin, importante ka sa tao, he cares about you. Hello kay Agusom Abunde. Hello din kay Angelica Santibanez. So tuloy na natin uli yung taroscope. After Leo is Virgo. Virgo, kikiligin ka siguro dito. Merong sinasabi ang tarot na merong past na babalik. So pag sinabing past na babalik, it can be an ex-friend, it can be an ex-man, ex-man, or it can be an ex-lover. Basta ang bottom line, sabi ng tarot sa'yo, Virgo, merong someone from the past na babalik sa buhay mo. Meron ako nakikita mga pangalan na nag-review. Hindi ko na kayo mabate kasi lumampas na. But anyway, maraming salamat sa lahat na nanonood ngayon. Castro K, makakapag-abroad ba ako this year? Aquarius daw siya. So, hindi ko pa nababasa yung taroscope ng Aquarius. Abangan mo yan. Castro K, makakapag-abroad ka ba? Not so soon. Nandun yung potential na makakapag-abroad ka eventually. Pero kung ang tinatagat mo kasi yung makakaalis ka agad-agad, it will never happen. Kaya hanggat wala pa, samantalahin mo muna yung pagkakataon para gumawa ng ibang bagay na kapaki-pakinabang. Hanap pa tayo ng tanong. Ito, parang ngayon ko lang siya nakita na wala pa yung comment. Ngayon ko na nga lang nakita na wala pa yung comment. So, pwede nyo i-copy-paste yan, pero wag nyo lang i-flag yung comment kasi baka maban tayo sa Facebook. Tapos, kung talagang hindi pa rin makita yung comment nyo, kasi swertihan lang naman to anyway, ang gawin ninyo, abangan ninyo akong mag-live every Wednesday. Try and try your luck, kasi darating at darating din yan. Ito naman, Erica Marie Garcia, bye. Years from now or months from now, magpo-propose na po kaya ang BF ko. Thanks po ng madami. Akma-akma yung question mo para sa Pika Tarot mamaya. Abangan mo yon before the end of the program. Erica Marie Garcia, bye. Magpo-propose na ba yung BF mo? Hindi ko nakikita magpo-propose na siya kasi meron pa siya mga kailangang ayusin sa buhay niya. Magpapahagi niya na plano ka naman niya seryosohin, plano niya mag-propose pero it might not happen pa kasi nga marami pa siyang gustong ayusin sa buhay niya. Anyway, give it time kasi may progress naman na mangyayari sa relationship ninyong dalawa. So, Kristen Ang, thank you very much din sa iyo. Hanap tayo ng ibang comment before I continue. So, mabilis na nawawala yung comment kasi umaandar na. Pasensya na doon sa mga hindi ko mababasa ang tanong. I-try nyo na lang uli yung luck nyo, maya-maya, or abangan nyo ako every Wednesday kasi lagi naman ako nagla-live pag Wednesday afternoon. Jean Jimenez, maganda po ba yung pyramiding? Hindi ko na nabasa yung karugtong pero yun, sagutin na lang natin yon. Pyramiding itself, wala naman talagang masama, logically speaking ha. Kasi it's a strategy kung paano kayo mas mag-earn. Alamin nyo lang kung scam yung company or hindi. Kung fair ba yung way ng pag-market nila o baka nanloloko sila ng tao, huwag kayo mag-judge sa ganun kasi mahahawa kayo sa karma. Pero para sagutin yun, kung sino man yung nagtanong, nakalimutan ko na yung name, I don't think pyramiding is for you. So kung may plano ka mag-join sa mga networking, pag-isipan mo muna mabuti kasi baka hindi naman yun ang plano ng universe para sa iyo. Baka mapahamak ka lang or you might end up losing instead of gaining money. Yun ang advice ng tarot para sa iyo. Next, ito, sana makuha ko yung comment niya. Ayun. Elis Sal Dampog. Itutuloy ko pa rin po ba yung current relationship ko? Maraming salamat po. Abangan mo rin yung Pika Tarot para sa'yo rin yan mamaya. Elis
Si Sadampog. Pwede mo namang ituloy kasi minsan nagiging mainipin ka lang. Para bang gusto mo yung relationship, isang araw, 2 araw, 3 araw pa lang, mag-grow na agad, maging strong na agad. It will never happen over time. Saka kailangan ng pagtutulungan ninyong dalawa. The way I see it, Aries, okay na din ituloy mo kasi may progress pa namang mangyayari and there is a promise na mag-i-improve pa rin in time ang relationship ninyong dalawa. So, balik tayo sa horoscope. Saan pa tayo nagtapos? Virgo. Ang susunod sa Virgo is Libra. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Libra. Si Libra maraming pinagdaanan. Kumbaga nagkabaksak-baksak ang buhay niya. Pero sabi naman ng taro, may darating na tulong para umangat ka uli, para makabangon ka. So kung ano man yung tinry mong gawin before niya hindi nag-work out, huwag kang mag-alala, huwag kang gumive up kasi may darating na tulong, may tutulong sa'yo at ma-work out mo yan ulit. So next, tsaga-tsaga lang kayo mag-comment kasi pagka naman na-tsempohan ko, nasagutin ko. Pag hindi ko na-tsempohan, sorry. Wala naman kasi akong katulong sa ginagawa ko. I'm doing everything all by myself. Kaya hindi lahat ng comment makikita ko. Kylie Norin Alarcon. Magiging successful po ba ako sa work ko online po siya? Kylie Norin Alarcon. Maganda yung ginagawa mo. Kung ano man yung work mo na yan, tingin ko naman magiging successful ka dyan at ma-enjoy mo yan. Kaya ituloy mo lang kasi napakalakas ng potential na maging prosperous ka dyan sa ginagawa mo na yan na online, whatever that is. Sunod isa pa before I continue with the horoscope. Pasensya na po ulit yung ibang lalampasan ko. Minsan meron ako sadyang nilalampasan kasi every week naman napapagbigyan na kayo. Pagbigyan naman natin yung iba. Angelica Santibanez. Good afternoon, Miss Jade. Magkaka-boyfriend na po ba ako? Scorpio po ako. Angelica Santibanez. Karamihan ng mga friends ko na Scorpio, hirap talaga pag walang relationship. Kaya importante sa kanila na meron talagang relasyon most of the time. Angelica Santibanez, ang sagot ng taro, magkakaroon ka ng relationship. Pero mag-ingat ka at maging cautious ka sa mga makikilala mong potential dates kasi meron ako nakikita warning ng card na baka isa sa mga i-date mo o magiging karelasyon mo at mga darating na panahon, sasaktan ka lang. So mag-ingat-ingat, guard your heart, emotionally intelligent. John Glow. Ano po kaya masasabi sa akin ng taro niyo po? Siya na po kaya ang makakasama ko? Yan ang question of the day natin mamaya for the Pika Taro, kaya abangan mo yan. Pero sasagutin kita, John Glow. Siya na po kaya ang makakasama ko? Yung tanong mo kung anong masasabi ng taro sa'yo, kung gusto mo ng general reading, magpa-private reading ka. Siya na po kaya ang makakasama ko? John Glow, hindi pa siya ang makakasama mo. Magkakaroon kayo ng problema, ng trial na magiging dahilan bakit mag-decide kayo to part ways. In fact, hindi ko nga nakikita na magpa-part ways kayo amicably. Meron chances na pag nag-part ways kayo, merong gulong involved. Kaya good luck sa love life mo, John Glow. Hanilyn Nopable. Bakit po unblock ako ng GF ng ex ko ngayon? Block po ako dati niya. Hanilyn Nopable, bakit ka in-unblock ng bakit ka in-unblock ng GF ng ex mo? Iniimbestigahan ka niya kasi nararamdaman niya na nagloloko yung ex mo at isa ka sa mga suspect na baka nakikipag-date ka uli, so inaalam niya yung information kung merong clue na magbibigay sa kanya if you're back together with your ex. Inimbestigahan ka niya, period. So tuloy tayo sa horoscope. Anong oras na ba? Okay.
Taroscope, nag-end tayo sa Libra, sunod naman is Scorpio. So meron ako mga ilang na nakita nag-comment na Scorpio daw sila. Ito ang latest taroscope mo, ang gustong ipaalala sa iyo ng tarot. Scorpio. Meron ako nakikita bagong journey na magsisimula sa buhay mo. Pag sinabing bagong journey, it can be a new relationship na darating, a new business effort, a new work, a new employer. And it might happen anytime soon within the year. Yun ang nakikita ko para sa taroscope mo, Scorpio. Mag-start ka ng bagong journey. Either you will start working for a new employer, you will start a new relationship with someone, or you will start a new business venture. Arian, in the lead, you need to ask me a specific question. Kasi kung ganyan ka-general ang question ninyo, magpa-private reading na lang kayo. Basahin nyo mabuti, saka intindihin nyo mabuti yung caption ng video. Kasi sayang nakikita ko yung comment nyo, pero hindi naka-qualify yung tanong nyo. Army Destrisa, makakatuluyan ko po ba si DS? Thank you po. Army, abangan mo yung pick a tarot at the end of the program. Sasagutin ko pa rin yan doon. Pero to answer your question, Army Destrisa, makakatuluyan mo ba si DS kung sino man siya? Ang masasabi ko lang, Army Destrisa, malakas ang potential na magkatuluyan kayo kasi magkasundo kayo and you seem to be very happy with each other. Again, kung gusto niyo ng mas elaborate na sagot, mas comprehensive na reading, magpa-private reading kayo. Nawala ang comment ni Nix Ong. Ito na lang, si Annalisa. Ask ko po kung seryoso si Bernie. Kasi nahuli ko siya na nakikipag-flirt sa text. Salamat po. So ako, reminder ko lang lagi kung sinasabi sa inyong lahat, maging emotionally intelligent kayo and know how to watch out for red flags. Kasi kahit kayo noon, pwede nyo namang malaman kung seryoso ang guy sa inyo o hindi. Tingnan nyo yung mga senyales na pinapakita niya. Sa kayo nga, matuto kayo magbasa ng red flags. Annalisa, so nahuli ni Annalisa na nakipag-flirt ang tao na to na ang pangalan ay Bernie. So gusto niya malaman kung seryoso si Bernie sa kanya. Annalisa, wala pa siya sa point na gusto niyang magseryoso kasi naghahanap pa lang siya talaga ng tamang tao para sa kanya. Hindi pa settled ang mind niya kung sino talaga ang gusto niyang makarelasyon. So the way I see it, hindi pa siya magseryoso kasi nandun pa siya sa period na nagsha-shopping pa siya ng potential partner. So hindi pa ikaw ang napili niya, wala pang assurance. Let him have his time. Ito naman, SJ Delfino, makakadil ko po, makakadil po kaya ako ng sardinas o mas gloves? SJ Delfino, nasagot ko na yan last time. Tanda ko yung question mo. Magtanong ka ng iba. Sabi ko sa inyo, ang question niyo pag naitanong nyo na at nasagot na, huwag nyo nang ulitin kasi hindi magiging maganda ang reaction ng tarot card sa inyo. Kahit ako, hindi magiging maganda yung reaction ko. Nix Ong, makakapag-abroad po ba ako? Thank you po. Nix Ong, ang sagot ng tarot sa'yo. Nix Ong, tingin ko makakapag-abroad ka pero mas magsasettle ka pa rin locally. Mas magiging successful ka kung mag-i-stay ka na lang sa country mo. Pero yes, the potential is there for you to go outside the country, but then eventually makakapag-isip ka na dito pa rin mag-settle kasi dito pa rin mas saswertihin ka. So tuloy natin yung taroscope uli. Nag-end tayo sa Scorpio. Next is Sagittarius. Sagittarius, ang nakikita ko para sa'yo, ang dami mong trabahong gagawin. So yung mga susunod mong mga panahon, nalalabi ng 2020, magiging very busy para sa iyo kasi ang dami mong problema kailangan ayusin, ang dami mong gusot na kailangan plantsahin. Stay put lang and stay strong kasi unti-unti naman maaayos mo yan. But it will take a lot of time, of energy and effort and even money on your part. Bottom line is kahit hirap na hirap ka ngayon sa Sagittarius, unti-unti mo rin maaayos ang current situation mo. Tingin ba tayo ng ibang tanong?
Pagka hindi ko pinansin yung question nyo, it's either hindi qualified, hindi pasok sa banga, lagi na kayo nagtatanong, lagi na kayo napapagbigyan, o sadyang hindi na kayo sinuwerte kasi umandar na yung comment nyo na wala na. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Minsan may mga bagay na nakukuha sa tiyaga. Hello kay Janet Goto Villa. Thank you din sa iyo, Kylie Norin Alarcon. So, isingit ko na lang to, no? Para sa mga patuloy na sumusubaybay ng insight, hingi lang ako ng konting pabor sa inyo. I-check nyo po, tapos pakilike nyo na rin yung page ng Hugot Sandals. Kasi kung nangangailangan kayo ng mga sandals na magsaswak sa mga paa ninyo, kahit anong season pwede nyo isuot, kahit may gout kayo, hindi kayo mahihirapan na magsuot ng footwear. I-check nyo yung page ng Hugot Sandals. Napakatibay po itong mga sandals na ito. Sa sobrang tibay niya, sira na yung mga relationship niyo, buo pa rin yung sandals nyo. Hindi kayo basta-basta bibitawan ito kasi napakatibay ng kapit niya. Hindi basta-basta matatanggal sa mga paa ninyo. In fact, ako, nung na-stroke ako before, noong 2017, hindi ako makapagsuot ng kahit anong footwear. Talagang yung Hugot Sandals lang ang nakasundo ko. Tapos, huwag niyo na rin pong kalimutan i-check at i-like na rin yung page ng Organic Yuba Tea. So, ito po yan. For your information, ang Organic Yuba Tea is the very first alkaline tea in the Philippines na merong therapeutic claim. So, binaback-upan, ginagaranti ng FDA na talagang may kakayahang manggamot itong tea na ito. Kaya itry nyo kung busy kayo, wala kayong time to exercise, wala kayong time para magsagawa pa ng mga healthy routine sa buhay nyo, lagyan ninyo ng Yuba Tea, yung araw-araw na lifestyle ninyo, and you are guaranteed to be healthy. Tapos makikleanse pa niya yung system ninyo. I-check nyo po uli ang page at i-like nyo na rin po Organic Yuba Tea. Kasi doon din po nakapost ang mga informations kung ano ang pwedeng magawa nitong tea na ito sa buhay ninyo. Ano pa ba ibang gusto kong sabihin? Again, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Hanapin niyo lang po yung Insight with Jade Martin. Kasi lahat po ng mga past videos ko, ina-upload ko doon. Tapos, of course, do not forget to like my page. Hanapin niyo Insight with Jade Martin din. Pakilike ninyo kasi meron po ako mga pa-contest na required talaga na kailangan liker kayo ng page ko. Kaya huwag niyo pong kalimutan na mag-like sa page ko na Insight with Jade Martin. Tapos mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ko with same name, Insight with Jade Martin. I-screenshot nyo lang kasi darating yung time, kakailanganin nyo yan para mag-join yung mga pa-contest ko o mga pa-games ko. So, ito, sagutin muna natin siya. Yun yung one. May chance po kaya na makapag-abroad ako, Libra po ako, o may makakalab life po ba ako? Ano ba talaga ang tanong mo? Like what I've always been telling all of you, magtanong lang kayo ng isang tanong, mag-focus kayo on one question per episode para masagot kayo ng maayos ng tarot card. So, isa lang ang sasagutin ko sa tanong mo. Huwag niyo kuutakan, ang daming tinatanong in one episode. Maging fair naman kayo sa iba kasi yung iba sumusunod eh. So, para naman hindi nakakahiya, kung ano yung directives na sinusunod din naman ng iba, pakisunod din. Sagutin na rin kita para hindi ka naman magsama ng loob. Yun yung one, isang tanong lang, makakapag-abroad ka ba? Yun na lang ang sasagutin ko. Yun yung one, makakapag-abroad ka ba? Ang sagot ng taro, yes, meron ako nakikita by next year, napakalaki ng chance na makakalabas ka ng country. And again, that's going to be by next year. Next, para hindi masayang yung comment nyo, sundin nyo lang yung directives ko. May mga rules ako na pagka hindi nyo sinunod, hindi ko rin kayo pagbibigyan. Hello kay Jen Tayag, Vincent Camote, magiging okay pa ba yung business ko? Vincent Camote. Yung ba talaga ang surname mo? Magiging okay pa ba yung business mo? Hold on tight kasi magiging okay pa siya, Vincent. Kailangan mo lang sigurong ayusin mabuti, i-reprogram yung business mo, i-revise yung mga patakaran mo, yung mga strategies mo kasi malakas ang potential ng business mo, hindi mo lang talaga naaalagaan mabuti o hindi mo na-applyan ng enough management, hindi mo talaga nabibisita mabuti yung mga kasulok-sulukan kasi meron ka lang mga kailangan iayos ng konti and everything will be okay again.
So, ito, tanong lang ni Margot. Hindi naman siya nagtatanong for the tarot. Meron lang siyang kinaklarify. Sabi niya sa tarot po na tanong, yung para daw sa pick a tarot later, natanong siya na kaya, pwede daw ba yung ex niya ang isipin niya? Alam mo, during the pick a tarot, kayo ang merong control sa isip ninyo. So, lagi nga sinasabi, i-focus ninyo sa isip ninyo kung sino yung tao na gusto nyo i-inquire about, and then siya yung itanong ninyo sa tarot. So, later, abangan mo yan. Mag-experiment ka dyan. Jen Tayag. Tanong ko po kung kakilala ko ba yung gumagawa ng poster account ko na Perry Jenny. So poster account ko pala, may nag-add sa akin kanina yan, na yan ang name. Mamaya pag-usapan natin. Kilala mo ba yung gumagawa ng Perry Jenny na account na yun na 2016? Okay, Jen Tayag. Kilala mo, in fact, tingin ko kilala mo. Hindi ko lang masabi kung ano talaga yung exact relationship niya sa iyo. Pero the way I see it, isa siya sa mga naging ka-close mo before, tapos hindi na kayo close ngayon. So yun yung clue. Kilala mo yung taong yan. Kung ano yung intention niya, siguro magpa-private reading ka na lang para makita natin mabuti. Tuloy ko na yung tarot kasi I will need to end anytime soon. May raffle pa tayo eh. Nagtapos tayo sa Sagittarius. Next is Capricorn. Capricorn, meron kang pinlano before na hindi nag-push through agad kasi may mga nangyari, parang na-status ko yung plano na yun o na-set aside. Pero makakatanggap ka soon ng tawag, ng message, whatever that is. And then after that, work will push through. Kumbaga, merong mensahe makakarating sa'yo kung saan after that pagiging busy ka kasi yung dati mong pinlano na hindi natuloy, magpupush through na. Hintayin mo lang itong tawag na to o itong mensahe na to coming from someone important. Next, tuloy-tuloy ko na to para matapos na tayo. Next to Capricorn is Aquarius. Aquarius, this card is about, this is death pero hindi siya tungkol sa literal death. It simply means, merong natapos na mag-iumpisa uli o magsisimula uli in a different light. So, bigyan ko kayo ng example. Pwedeng relasyon ito na nawala before natapos and then pwedeng mag-umpisa siya uli or pwede siya kumare, tapos na yung contract mo, pwedeng magsa-sign up ka ng panibagong contract to extend your service. So, ilan lang yan sa mga examples. Pero hindi ko sinasabing yun talaga yung akmang senaryo para sa iyo. Basta sinasabi lang ng tarot para sa iyo, Aquarius, merong natapos dati na magsisimula uli in a different light. So last but not the least, hindi masyadong maganda yung message na ito para sa mga Piscean, mag-ingat ka sa manloloko. Merong tendency na maloko ka ng isang tao, either investment, scam ba yan, o maloloko ka kasi magtatrust ka emotionally, yun pala hindi naman siya magsaseryoso sa'yo. Basta, no matter what, Pisces, ano man ang mangyari, pag-ingatan mo ang sarili mo kasi prone ka sa panloloko itong mga darating na panahon. So that's it for our tarot today. So as promised, gagawin ko na yung raffle today. Kasi nagpa-giveaway ako last time, ako mismo ang gagawa. Bibigyan ko kayo ng free tarot numerology report. So merong mga na-qualify na 23. Natuwa naman ako kasi for me 23 is one of my lucky numbers. So 23 yung nag-qualify. I-raffle natin ngayon kung sino sa kanila yung mananalo. So ito siya. Kinuha ko lang yung dati kong aquarium na hindi ko na ginagamit ngayon kasi namatay na yung mga isda ko. So maganda siyang gamitin for this kasi medyo maluwag. Madali ako makakadukot if ever. So alamin natin, sino kaya doon sa mga na-qualify na binasa ko last episode, yung makakakuha ng free tarot numerology report coming from me, ako mismo ang gagawa. May personal touch ko at ako mismo ang mag-work up. Ako mismo yung gagawa ng report para mas maging personal sa inyo. So ito ang mananalo. Kukuha ko ng isa. Siguro next time, pag mas maraming entry, mas magbibigay din ako ng several. So ito yung nakuha ko. Yan, isa lang siya. Ang pangalan na makakakuha ng free tarot numerology galing mismo sa akin, ang haba ng pangalan, ang haba ng papel. So basahin ko siya.
Ang pangalan na makakakuha ng free tarot numerology report from me is Joyce Catherine. Teka lang ha. Joyce Catherine, naputol pa. Joyce Catherine Ragon Kaluweng. So, hindi ko sure kung nanonood ka ngayon, pero nasaan ka man. Kung meron man nakakakilala sa inyo kay Joyce Catherine Ragon Kaluweng, please inform her na mag-PM sa akin kasi meron ako mga kukunin pang ibang mga importanteng details sa kanya para ma-work out ko na yung pre-tarot numerology report niya. Tapos kayo rin po dyan, lagi lang kayong ugaliin ninyo na tumutok sa insight every time naka-live ako kasi magbibigay pa ako ng mga iba-ibang mga free na bagay pero iba-iba yung mechanics, so hindi naman laging raffle. Ito naisipan ko lang before kasi nga, di ko alam, basta yun lang naisip ko, next time iba naman yung gagawin natin, pero still, makakakuha kayo ng free coming from me. Wala man akong kakayahan kasi na mamigay ng libo-libong pera, pero malay nyo, dumating tayo sa point na kayanin, baka may mag-sponsor, so, lagi lang kayong tumuto kasi for sure, whether may pa-contest tayo, may pa-games tayo o wala, magiging meaningful lagi ang bawat episode ng insight sa inyo. So, tatago ko to kasi hihintayin ko siya mag-PM sa akin, para maumpisahan ko na yung tarot numerology report niya. Yung mga hindi pinalad, better luck next time. So siguro sagutin ko pa muna ito bago tayo pumunta sa Pika Tarot. Ann Garcia, ano po kaya ang kinaka-stress ng husband ko ngayon? Thank you po. Ann Garcia, tignan natin kung ano ang sasabihin ng tarot. Hindi kaya nag-worry siya na mawawalan siya ng work, babaksak ang career niya, babaksak ang business niya o kung ano man livelihood na meron siya. So parang ang tingin ko meron talaga siyang stress na ang nagiging cause yung worry niya kasi baka mawalan siya ng source of income. Yun ang reason kaya siya nai-stress or one of the main reasons. Check ko lang yung ibang nag-comment before I move on or before we move on to the Pika Tarot. Sige, i-announce ko lang muna before anything else ha. Sa Pika Tarot, meron tayong 4 cards. So, iba-iba yung ginagamit kong cards every episode. Pipili lang kayo ng isa. So, may number yan. 1, 2, 3, or 4. Ang tanong natin, ang Pika Tarot question natin for today is, siya na kaya? So, yung mga nagtatanong, yung mga current relationship nyo ba, yung mga current love interest nyo, lagi kayong curious, kung siya na ba talaga ang para sa inyo o hindi, this is your chance to know the answer from the tarot itself. So, mag-concentrate kayo mabuti kung sino bang tao yung ini-inquire ninyo, mag-focus kayo sa kanya, i-focus nyo siya sa mind ninyo, and then you pick a number coming from your intuition. At kung ano yung number na napili ninyo, yun ang sagot ng tarot para sa inyo. So, mamaya ko babasahin yan. Mamaya ko ibibigay yung sagot sa inyo ng tarot for our Pika Tarot question for the day na siya na kaya. By the way, just a little bit of information, yung words na siya na kaya, kanta po yan, title ng kanta na narinig ko before, nung teenager pa ako, na until now, parang nagpe-play pa rin siya sa mind ko. Kasi ang story ng song mo, parang meron dumating sa buhay niya, parang dinadaan niya sa prayer, tinatanong niya, kung ito bang tao nito, siya na ba o hindi? Ikaw na ba yung pinadala ng Diyos para sa akin? So later on, I will answer that question with the help of the tarot cards. Arian Joy Indelible, siya na po kaya ang forever ko? Abangan mo yung Pika Tarot dun. Pumili ka ng number 1, 2, 3, or 4 and then hintayin mo yung sagot ng tarot sa iyo. Ito naman, Yel Ginauli. Ano po ba mga blessings ang darating sa akin at ano po ang dapat kong iwasan? Yel, your question is too broad. Hindi ako sumasagot ng general questions. Pagka free reading lang tayo, magpa-private reading ka na lang para mabigay ko lahat ng detalyeng hinihingi mo kasi masyadong broad. Ito naman, Mel San Juan. Ask ko lang if yung taong gusto ko, mag-stay siya sa buhay ko, kung totoo ba siya sa akin o niloloko niya lang po ako. Mel San Juan, abangan mo yung Pika Tarot kasi maduduktungan pa yung sagot dyan. But to answer yung Mel San Juan, hindi ko mabigyan ka ng guarantee. I can never give you the guarantee na siya na kaya talaga. Kasi tingin ko dito sa tao na to, merong ibang intensyon.
I cannot specify that intention, pero kung ano mang intention na yon, it can be harmful for you. So, mas mainam magpa-private reading ka, tapos abangan mo yung Pikataro mamaya para mas makakuha ka pa ng mas elaborate na sagot tungkol dyan sa question mo yan. But the way I see it, medyo maging cautious ka about this person kasi meron siyang ibang interest sa iyo na hindi makakabuti. So, diretso na tayo para matapos na Pikataro. Our Pikataro question for the day is, siya na kaya? Whoever that person is na iniisip mo ngayon, ito na yung pagkakataon mo para malaman kung siya na ba yung tao na pinadala talaga ng universe para makasama mo, para maging partner mo talaga. If you've chosen number 1, ito yung nakuha kong card. This is Tiger's Eye. Ano ba mensahe ng Tiger's Eye? Ang Tiger's Eye kasi is a type of gemstone na ginagamit para luminaw ang mata ng tao, para magkaroon siya ng focus. So, ikaw, pagka medyo may problema ka about focus, yung magulo yung isip mo, hindi ka makapag-maintain ng focus, ito yung sinasuggest na gamitin mo or isuot mo para mag-improve yung focus mo. So, kung ang pinili mong taro is number 1, ang sagot ng taro sa iyo, oo, mukhang the way I see it, siya na talaga yung para sa iyo. Kaya ikaw, huwag ka na rin masyadong mag-consider ng kung sino-sino pa, kasi ito na yung tamang tao na talagang pinadala mismo ng universe para sa iyo. So ito, take it with a grain of salt. Hindi sinabing, pagka sinabi ng tao na siya na, ibig sabihin talaga, buong mundo nyo ay papaikutin nyo na sa isang tao lang. Ibig sabihin lang nito, mag-focus ka kasi malakas ang potential na kayo na talaga o siya na talaga ang para sa iyo. Kaya lang, huwag mo namang hayaan na hindi mo iintindihin yung ibang aspeto ng buhay mo dahil sa kanya. So yun ang sagot ng taro para sa mga pumili ng number 1. There is a big chance na siya na talaga yung pinadala para sa iyo. So sa mga pumili naman ng number 2, ano naman ang mensahe ng taro para sa inyo? Bigyan nyo lang ako ng a few moments to analyze. Okay, this is Amazonite. Ang Amazonite, pagka medyo mahina ang loob mo, ito yung sinasuggest na crystal na gamitin mo para magkaroon ka ng courage para tumapang ka. Ano ang mensahe ng taro na ito para sa mga pumili ng number 2? Ang nakikita kong message ng card na ito, tatagan mo ang loob mo. Kasi hindi pa siya. So yun ang sagot niya, hindi pa siya. Huwag ka masyadong magpaka-focus, huwag ka masyadong mabuhay sa fantasy kasi meron kayong mga pagdadaan ng mahirap and you need courage para ma-overcome kasi the way I see it, hindi pa kayo ang mag-end up together at hindi siya ang talagang para sa'yo. Iwan kayo ng mga feedback nyo dyan, whether good or bad, babasahin ko yan. Kasi I want to know how you felt about your reading, ano analyzation nyo. Kasi of course, pag kami mga ganitong reading, hindi naman ibig sabihin nun, kukunin nyo na lang kung ano yung pinakain sa inyo, kailangan mag-analyze din kayo on your own. So pag nagkaroon kayo ng alone time, ng quiet time, i-contemplate ninyo kung ano yung mensahe na binigay ng taro sa inyo kasi for sure meron pang idudukto ang intuition ninyo sa mensahe yan. Sa mga pumili naman ng number 3, nakakatuwa. Pero for sure hindi ka matutuwa sa sagot. This is Sunstone. Sunstone, ito ginagamit ito usually para mag-maintain ng happiness. So parang pagka gumagamit ka ng sunstone, naging happy-go-lucky ka, para magaang ang lahat ng bagay sa'yo. Not necessarily happy-go-lucky, pero parang everything you take lightly kasi nga, hindi ka masyadong affected ng mga bagay na masyadong seryoso. So to cut it short sa mga pumili ng number 3, siya na ba? Alam mo, whoever this person is, hindi to seryoso. Ang nakikita ko, naglalaro lang ito, nagpapakasaya. So, ginagamit ka niya para mag-gratify siya. So, hindi siya ang para sa iyo kasi hindi maganda ang intention niya in the first place at talagang ginagamit ka lang niya for his own gratification. So, that's number 3. Panghuli, bago pa tayo magtapos, hinihingal na ako. Para sa mga pumili ng number 4, alam mo, among all the 4 cards, for me, ito yung pinakamaganda. Kasi ang sabi niya, malakas ang potential na kayo talaga ang para sa isa't isa. So, posibleng siya na nga talaga. Tapos, ang maganda niyan, hindi lang romance, hindi lang romantic partnership ang pagsasamahan ninyo. Magkakatulungan pa rin kayo in terms of other things.
makakatulong mo siya para ma-strengthen ang buhay mo, magkakatulungan kayo even when it comes to business, when it comes to earning money. So marami kayong pagsasamahan together, hindi lang romantic. So yun ang sagot ng tarot card para sa mga pumili ng number 4. So kailangan niyo pa ba ng recap? Para sa mga pumili ng number 1, posibleng siya na kasi nakafocus siya sa iyo at kailangan ikaw din mag-focus ka na sa kanya. Huwag ka nang masyadong pahanap-hanapan ng iba kasi yung hinahanap mo minsan tumatanaw ka sa malayo, andyan lang pala sa tabi mo. Pangalawa, yung number 2, tatagan mo ang loob mo kasi dadaan kayo sa mga mabibigat na pagsubok that will end up na hindi kayo ang magkakatuluyan. Kaya ang sagot ng tarot card sa mga pumili ng number 2, hindi siya ang para sa iyo. So hindi siya, period. Sa mga pumili naman ng number 3, pinaglalaroan ka lang niya, ginagamit ka niya for his gratification. Kaya hindi rin siya talaga yung tamang tao para sa iyo. Pang-apat, siya na talaga, malaki yung possibility or potential na siya na at ang pagsasamahan ninyo hindi lang talaga romantic, mag-work out kayo even when it comes to other things like pagkakaroon ng business na pagtutulungan ninyong dalawa, pagkakaroon ng project na magpa-prosper together. So yun ang ating pick at tarot for the day. I hope you enjoyed today's episode. It's time for me to say goodbye. Pero wag mo kayong mag-alala kasi every Wednesday naman nag-live stream ako sa wall ko every 2 p.m. in the afternoon. Kaya ugaliin nyo po na bumalik-balik, dumalaw-dalaw sa wall ko every Wednesday. Or pinaka-the best, mag-follow kayo sa akin para alam niyo kung kailan ako magla-live uli at kung ano yung mga topic na i-discuss ko. So yun lang masasabi ko for now. Have a nice day all of you. Hasta la vista. May you always be filled with insight. I'll see you again next Wednesday. Goodbye.